Good morning mga kamislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property tayo mga kabisland. Ito pong property po natin mga kabisland ay 5.9 hectares. Yan. So bali makita nyo mga kabisland, ito po ay ano ng mga kabisland, tuhog po siya ng feeder road. Yan. So good thing mga kabisland, meron po siyang linya ng kuryente. Yan. So malakas din po ang signal ng Globe, ng Smart, saka po ng dito SIM. Ano po? Yan. So bali dito po mag-i-start yung property mga kabisland sa poste na yan. Pag ganun po siya. Ano po? So medyo wala lang po siyang mga tanim mga kabisland, kung mapansin po ninyo, no? Yan, wala po siyang masyadong tanim, kaya mura lang din po siyang binebenta ng may-ari po nito. So ito mga kabisland, ang layo po nito sa National Highway ay nasa 7 minutes drive lang. Ano po? So malapit lang naman mga kabisland. So bali yung nandun po kasi yung dinadaanan po nung ano na yon, nung motor na yon. So bali mula po dito sa property mga 150 meters dun sa Barangay Road. Ano po? Yan, tapos mula dun sa Barangay Road na yon, 7 minutes lang. Mga 5 to 7 minutes mula po sa sa National Highway. So malapit lang naman mga kabisland. So ayan, pasok rin naman po ang sasakyan dito mga kabisland, no? Kaya no worries. So bali ito mga kabisland, yan makita po ninyo, medyo may mga part po siya na hilly. Yan, so may mga bump siya hilly, tapos ito packet na naman siya, no, sa pababa. Yan, so maganda naman siya mga kabisland, kasi maganda to sa may mga kalamansi, po. Yan, yung mga sa kakao, po. Yung mga property talaga, yung mga pananim talaga na nabubuhay sa init ng panahon, yan, kasi ito po ay lantad na lantad talaga siya. Yan, so kung halimbawa itataniman nyo po ng nyog, yan, pwede rin naman mga kabisland. Saging, po. Marami pong pwedeng gawin dito mga kabisland. Yan, so may mga ilang puno po ng nyog, yan, tulad po nito. Po, so hindi naman siya ganoon kadami. Yan. Ganito po siya ang area niya. Po. So medyo madamo lang mga kabisland, medyo madumi lang talaga siya tingnan, pero maganda naman mga kabisland at medyo overlooking din siya. Po. Saka maganda po dito mga kabisland ang lalo na yung mga tanawin dito, yan pagpupunta po dito sa property. Halos ganito rin po siya, para sang Chocolate Hills. Po, yan. Kaya ang ganda po niya. So wala siyang masyadong mga kabisland, wala tayong masyadong maipakita dito na tanim, kasi talagang siya kung saan ay Roland lang siya. So kayo na po yung bahala mag-develop po dito sa property. Yan. So ganito siya mga kabisland. So ito mga kabisland, wala po siyang titulo mga kabisland, po. Wala siyang title, so pero meron po siyang tax declaration. Yan. So ang good thing mga kabisland, meron naman na po siyang mga boundaries, po, kasi nasukat naman na to, kaso matagal na, po. Then meron na rin naman po itong certificate galing DENR. So ang good thing nito mga kabisland, ang nakalagay kasi sa DENR is 8.7 hectares. Then ang nakalagay naman po sa tax declaration is 5.9 hectares, po. So yun, so may possibility na pwede pa itong maging 8.7 hectares, pero ang good thing doon, hindi po magbabago yung presyo ng seller kahit na makuha nyo to ng 8.7, kasi yun naman po talaga yung declared sa DENR and dun sa sukat. Yan. So yun po yung kagandahan doon. So ito mga kabisland, buhay po ang may-ari nito, po. Yan. So walang problema. So dahil sa wala pa nga po itong title, so mas mabilis yung proseso po nito, po, sa pagpa-title sa sarili nyong pangalan, kung kayo po yung makakabili po nito. So medyo overlooking siya mga kabisland, makita po ninyo, ang ganda po ng view po dito. Yan. So yan po mga kabisland, mga mountain view po yan. Tapos yung mga kabahayan po doon, nandun na po yung highway, po, yung kabahayan doon sa dulo doon, yung puti na yun. Yan. Kasi malapit lang naman po ito sa National Highway. Po. So sa daan wala pong problema. Po. So ito lang po talaga mga kabisland ang medyo dito, kailangan mo madami kayo, masipag kayo magtanim. So para maging profitable itong itong lupa na to. Po. So wala naman pong problema po sa kalsada. Yan, kasi pwede naman pong madaanan even ng Toyota Vios. Po. Yan. So ito po yung pinakaunang barangay mga kabisland mula sa National Highway. So may 4 pang barangay na susunod po dito.
Yan. So kaya hindi naman siya yung pinakadulo. Sumukha lang siyang parang liblib pero hindi po ano kasi wala po siyang tanim eh. Then wala din dito masyadong kabahayan. So ang kabahayan po nito nandun pa sa unahan dito. Yan. Diyan tapos yung dire-diretso po doon sa mga barangay pa po doon. Actually may nabenta po akong property doon sa ano sa pangatlong barangay po nito. Ano po? Yan. So ang ganda ng mga kabisland. Sulit na sulit rin mga kabisland ang pera nyo dito kasi mura lang naman to binebenta ng seller ano, so kaya okay na okay naman. So kahit na wala po siyang tanim ano po yan, so at least ay meron naman po kayong ano mura naman, doon na kayong babawi yan. So meron din mga fruit bearing trees mga kabisland tulad ng gano'n na tawag doon, may mangga ano yung dulo po doon, tapos may mga ilang puno din ng nyog yan. So wala na tayo masyadong maikot kasi madamo siya ano po, and yun overlooking naman siya no, so makikita naman natin yung halos kabuuan din po ng property. Tapos yung doon sa kabilang ng feeder road mga kabisland, ganoon din ano din po yun, sakop pa din naman yun yung kabilang ng feeder road, pero nandito po yung kalakihan niya ano po. Yun, ipaparelocate nyo lang po ito mga kabisland ano po, halimbawa kayo po yung makakabili, so parelocate nyo lang to para makita, para yung mga dating mohon is mapalta na po ano. Kasi ito naman po ay mayroon ng mga boundaries, may mga sukat na po ito. Kaya wala naman po siyang problema. Yan, so tingnan po natin yung ibang part po nitong property. So halos ganito lang din naman po siya mga kabisland ang ano niya. Ang itsura ng property ano po. So ito po ay rowland na ano po siya no, hindi siya yung pantayan ano po. Yan. So kung gusto po ninyo dito mag livestocks, yan, so kayo po hanap po kayo ng magandang pwesto kasi ano po siya, makita nyo pag ganyan siya, tapos paahon na naman, so, parang mga burol-burol ano po. Yan. So maganda lang po kasi talagang ano siya overlooking ano. Yan. Tapos may kuryente ano po. Sa tubig mga kabisland yun, depel naman po ang pinaka source ng tubig dito. Actually mga kabisland, may bahay pala dito sa kalapit na property dito, may mga kabahayan na. So kung ano po yung source ng tubig nila, ganoon naman po yung pwede nyong gawin. Then sa tubig yan, inumin, yun, pwede naman po ninyong madami naman pong sa may national highway, maraming bilihan ng tubig ano. So ganito mga kabisland yung ano niya, pababa niya no, yung itsura dito sa kabilang property. Pero dito mga kabisland, medyo maliit na lang po dito yung cut. Ang cut po na malaki ay doon po sa part na doon sa ano ng property ano. Yan, ganyan po siya. So ang layo nito mga kabisland sa Metro Manila, mga 6 to 7 hours ano po. So makikita po tayo kung gusto niyo makita po ito. Ang meet up po natin ay doon sa Tabugon ano, sa crossing. Yan. So ilalagay ko po yan dito sa screen ano po, para makita po ninyo. Doon po tayo magmi-meet up, then mula po doon sa crossing na yon, magdadrive lang po tayo ng mga 15 minutes to 20 minutes papunta po dito sa property. Yan. So malapit na po mga kabisland. Hindi na po tayo pupunta doon sa sentro ng Tagkawayan mismo. So malayo na po yung masyado. So dito lang po tayo sa bungad ano po. Yan. Kaya napakaganda po nito. Yan, so ito po ang kabisland, ang ano, puro bayabas ano ang nakatanim po dito. Yan ano, puro bayabas po siya. So wala siyang iba ditong tanim. Yan. Yung mga ganyan lang po sila. So yun, kung kayo mga kabisland ay naghahanap ng murang lote, ano po, murang ano, murang lupa, ano po. Yan. So pwede niyo po ito mga kabisland tingnan ano po. Yung syempre kaya murang binibenta, so rowland po siya. So kayo na po yung magde-develop ano, kayo na yung magtatanim. Yan. So ang ganda po nito mga kabisland kasi parang kang nasa ibang lugar ano po, yung feeling, yung ambience kasi overlooking siya, and yun talagang maganda naman po yung ano, yung aura ng lugar, yung ambience ano po. So kakatapos lang po kasi ng bagyo dito ano po. Yan, kaya medyo makulimlim pa ano po. So hindi man siya totally bagyo, pero signal number 1 daw di bagyo na kasi mahina lang naman So isang araw lang na ulan, so wala na agad, pero makulimlim pa po.
Kaya medyo madilim yung paligid. Yan. So ganito po siya, meron siyang mga parang pantayan na ganito mga kabislan. Ano po, pwede nyo bahayan. So maganda, malapit din sa poste. Ano po ito mga kabislan? Best way po ito, best na position po ito para bahayan, ano, itong area na to. Yan. So medyo pantayan po siya itong area na to. So nandiyan po yung poste, oh. Ito yung poste, napakalapit. Tapos ang view niya doon, ano, so mountain view siya, overlooking. So ang ganda nito mga kabislan, kahit sa paghahayupan mga kabislan, ano, so pwede, ano, yan, sa baka, kambing, kalabaw, yan, so pwede po dito. Even po sa mga baboy, sa manok, ano, so basta kung gusto nyo madami, kung madami pinag-aalagaan niyo, so maghingi lang po tayo ng, ano, ng permit. Pero kung ilang ulo lang naman mga kabislan, pwede naman yon. So may mga saging din, ano, ilang puno na saging. Ito mga kabislan yung medyo pantayan dito. Yan. Yung area na to. So may mga Carabao grass din naman mga kabislan to. So mas dadami pa yan pag nagamasa natin yan. Itong area na to mga kabislan, medyo pantayan siya. Ano po. So hindi siya yung hilly, ano. So ang ganda po nito. So napakadami po ninyong pwedeng gawin dito mga kabislan sa property na to. So nakita naman po ninyo sa video kung gaano kaganda. So ito mga kabislan, medyo pantayan din to area na to. So mga root crops, ano mga kabislan, pwede ditong itanim. Kaya okay na okay. So bali doon po tayo galing kanina sa dulo doon. Yung magandang view na yun na, ano, na sa bundok, doon po tayo galing, ano. So ito mga kabislan, hindi na yung kasama. Pero makita po ninyo halos puro bundok po siya. Yan, mga burol-burol, ano ba. So para nga po itong Chocolate Hills, lalo na doon sa unahan dito, napakaganda pong tingnan. Yan. So ganito po yung structure ng lupa po dito. Kaya ang ganda naman mga kabislan. So yun, kung gusto po ninyo makita ito mga kabislan, pwede po kayo magpa-schedule ng tripping, ano. So yan, kung meron po kayong mga inquiries, may mga questions po kayo, yan, so pwede po kayong feel free to us lang mga kabislan. Message kayo sa aking Facebook account, sa aking mga contact numbers, ano po, yan, sa aking Viber, sa aking WhatsApp, pwede po kayong kumontak doon. Yan, so kung gusto po ninyong makita ito, ano, so yun lang po yung gawin ninyo para at least ito po ay mapunta na po sa inyo. Kasi napakamura po talaga nito mga kabislan. Napakahirap pumanap ng lupa na gantong presyo sa ngayon, ano po. So hanggang dito tayo mga kabislan. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.